Okay, review na ulit tayo para sa civil service exam. Meron tayong dalawang problem na percentage problem and age problem. So screenshot nyo muna, try to answer bago panoodin yung aking solution. Okay, so let's start with number 3, percentage problem. So a number is increased by 40% and then decreased by 25%. What is the net effect? Okay, so para sagutan itong ganitong problem, mag-assign lang tayo dito ng number kasi walang given. A number. Pinaka maganda diyan, i-assign natin yung number, let the number be 100. Kasi pinaka madaling i-compute yung percent ng 100. Okay? So i-apply lang natin yung increase. A number is increased by 40%. Ayan. Increase by 40%. Ayan. So ito yung unang pagbabago, increase by 40%. Tapos pangalawa naman, dito ko sa baba ilalagay, decrease naman. Sumunod, decreased by 25%. Okay? Tapos, i-compare lang natin yan sa original natin na 100. What is the net effect? Okay? So, decrease by 25%. Okay, so isolve lang natin. Increase by 40%, so ang mangyayari niyan, 100 plus 40%. 40% ng 100. O di ba kaya nga 100 yung ginawa natin kasi ang 40% ng 100 automatic 40 lang yon. So we have 100 plus 40 equals 140. So from 100 nagi siyang 140 and then from 140 i-decrease naman natin by 25%. So decrease by 25%, so we have 140 minus 25%, so 25 over 100. Fraction na lang ang gamitin natin. 25 over 100 ng given na 140. So ang 25 over 100, same lang yan ng 1/4. Pag dinivide natin both by 25, so magiging 1 ito, ang denominator natin magiging 4. So ibig sabihin, meron lang tayong 140 minus 140 divided by 4. Pag hinati natin sa 4, ang 140. Pag hinati sa dalawa, 70. Okay? Pag hinati ulit sa dalawa, edi 35. Okay, so 140 minus 35 equals na siya sa 105. So i-compare natin sa 100. From 100, nagi siyang 105. O di ang nangyari, tumaas ng 5. E di meron tayong increase ng 5%. Letter A. Okay? So letter A ang tamang sagot. So next, number 4. Solve natin ang age problem. Brain muna natin. Pag nagsasolve ako ng age problem, gumagawa lang ako ng table dito. So gawa lang tayo ng table, analyze natin mabuti. 10 years ago, Anna was twice as old as Bea. In 10 years, Anna will be 30 years old. Ayun, so may given in 10 years, Anna will be 30 years old. Pwedeng dito tayo magsimula. Anna will be 30 years old daw in 10 years. How old is Bea now? So gawa lang tayo ng table, lagay natin Anna tsaka Bea. Tapos ano yung mga given natin sa problem? So dito natin ibaba ko dito para malaki yung space. So lagay natin Ana and Bea. Tapos meron ditong 10 years ago, tapos may now, tapos may in 10 years. So kumpleto, no? Lagyan ko dito ng past, tapos ito yung now, tapos dito naman yung future. Okay? So ang sabi dito 10 years ago, edi itong past minus 10. Okay? Tapos in 10 years, in 10 years nakabase tayo sa now. So in 10 years, ibig sabihin yung future plus 10. Okay? So meron tayong plus 10 dito at minus 10 dito naman sa past. Ang hinahanap natin, how old is Bea now? Si Bea, hinahanap natin yung now. Ilalagay ko dito yung age ni Bea now. Edi B na lang. Okay? Age ni Bea now. Tapos kay Ana, magsimula tayo dito may given si Ana. Ana will be 30 years old. Saan natin ilalagay yung 30 years old? In 10 years. Dito sa future, si Ana daw, in 10 years, Ana will be 30 years old. So, ibig sabihin, 30 years old si Ana sa future na 10 years. So, ngayon, paano natin kukunin yung now ni Ana? Yung now, tsaka yung future plus 10. Eh di kung sa future si Ana ay 30, ibig sabihin, yung now ni Ana ay magiging 20. Kasi 10 years yung difference nung now sa future. 20 plus 10 equals 30. Tapos ano yung past age naman ni Ana? Kung now ay 20 si Ana, yung past ay minus 10, edi 20 minus 10, magiging ang past age ni Ana ay 10. So tapos dito pa lang, pwede na nating masolve yung age ni Bea kasi ang sabi dito, 10 years ago, so nandito tayo sa column ng past, Ana was twice as old as Bea. So si Bea
ay pwede na nating masolve si Ana ay 10, si Bea ay kalahati daw, edi si Bea ay 5. 5 si Bea sa past 10 years ago. So ang age ni Bea now, 10 years ago 5 siya, edi yung now plus 10, magiging 15 ang tamang sagot dito. So si Bea now ay 15. Okay? So nanggaling lang tayo dito, nagsimula tayo sa future, nagsimula no, tapos naging now, naging past ni Ana, tapos ginamit natin yung statement na Ana was twice as old as Bea. Pwede rin naman dito kung pwede rin yung ganitong solution, si Bea now ay inilet natin si Bea now ay B. So yung magiging expression ni Bea sa past ni Bea ay magiging B minus 10. Tapos dito natin bubuuin yung equation natin. Solve natin yung B. Sabi sa past, 10 years ago, Ana. Ana, edi 10 was, ibig sabihin nun, equal sign, twice as old as Bea, edi magiging 2 times twice as old ni Bea, si Bea ay B minus 10. Tapos, isolve lang natin yung value ng B. Okay? So, to solve for B, tanggalin natin si 2 and negative 10, divide lang natin both sides by 2. So, makancel na to, 10 divided by 2 is 5. 5 is equal to B minus 10. O, same pa rin ang magiging sagot natin. Add 10 to both sides. Ayan, ma-isolate na natin si B. 0 na ito. So, ayan na. Ang value ni B ay equal sa 5 plus 10. The answer is 15. So, same answer. Ang age ni Bea now ay 15. Okay? Follow for more. Para po sa mga naghahanap ng murang math review, mapa fire officer exam man yan, or UPCAT review or college entrance test, or civil service exam, meron po akong offer na math review, 99 lang po lahat yan. Yung tatlo. So kahit alin po dyan kung anong hinahanap nyo. Fire officer exam, meron tayong 99 only, 10 sessions. Ito po yung schedule natin. MWF, tuwing May po ito. Mag-start ng May 11, matatapos ng June 1, MWF po. So ito po yung mga i-discuss natin. Madadaanan lahat ng math and logical reasoning. Tapos meron din po tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. Meron din tayong GCN exclusive FB group para sa only replay ng past session. So ang reviewer ko po ay Google Forms. May mga mock test din. Wala po tayong PDF, Google Forms lang po. Okay? So 99 lang po yan. All in na yan. 10 days tayo ng math review. Para sa fire officer po yan. Tapos sa UPCAT naman, June ko naman ito gaganapin. MWF din. 7 to 9 p.m. din. June 8 hanggang June 29 naman po ito. So 10 days na math review. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subject. May mock test din po. And then may exclusive FB group din po. So June po yan, yung UPCAT. Tapos, ang civil service exam naman, wala pa akong nakalagay na schedule dito, pero buong July po to MWF din, 10 sessions 10. Ganon din po, meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, may mock test, at may exclusive FB group. So, naghahanap ka ng math review, alin man dyan sa tatlo, mag-PM lang po kayo sa akin.